So hello mga kadeks, isang magandang araw at isang panibagong vlog na naman tayo mga kadeks. So may ituturo naman ako sa inyo mga kadeks. Ang ituturo ko sa inyo ay yung pamain naman ng isda mga kadeks. So bali ito yung mga kadeks yung gagawin natin. Ayan, pamain po ng isda yan. Ayan, bali yung ituturo ko sa inyo kung anong mga materyales ang mga ginagamit ko dyan. So ayun mga kadeks, ay bago ko umpisahan yung ating video, kung ikay bago pa lang sa aking channel, ay huwag mo namang kalimutan subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell mga kadeks para updated ka sa mga video kong i-upload. At kung nagustuhan nyo mga kadeks yung aking video, ay huwag nyo namang kalimutan i-like and share para alright mga kadeks. So bali mga kadeks ay papakita ko na sa inyo kung paanong mga materials ko mga kadeks. So diretso na tayo sa ating video, hindi na ito paligoy-ligoy pa. Diretso na mga kadeks. So bali yun mga kadeks ay kung nakikita nyo itong isda na to, ito yung gagawin natin. Ay ito'y tunay po talaga ng isda. Ay so bali kinuhaan ko lang siya ng picture at pinaprint ko sa mga printer. Ayun mga kadeks. So bali ito yung mga kadeks, yung mga materials ko mga kadeks. Yan. Isda po talaga yung mga kadeks. So, bali, pinicturan ko lang at pinaprint ko lang mga kadeks. Ayan. So, ito yung gagawin natin mga kadeks. Ayan. Isda po talaga yung itsura niya. So, bali, wala siyang ibang materials mga kadeks. Hindi ito lang. Ito at siyempre may crystalite tayo. Ayan. Kulay green lang yung crystalite natin. So, marami tayong mga crystalite dyan. Pero ito yung gagawin natin dahil parang ano nga yung gagawin natin, ang itsura niya ay parang galunggong ang itsura niya mga kadeks. So, bali ito yung mga kadeks, mayroon tayong mga dispensable na ano, yung mga baonan nyo, yung mga baonan na dispensable, yung mga napis, mga malinaw mga kadeks. So, bali ito yung gagawin natin. At siyempre mga kadeks, at mayroon tayong UV resin. Ayan. Ito yung gagamitin natin mamaya pang dikit natin dun sa mga katawan niya para magiging isda talaga yung katawan. At siyempre mabilis yung pangpatuyo at mayroon tayong UV light. Ayan. Ito yung gagamitin natin pang ilaw para mabilis tumuyo yung ating UV resin. So, siyempre mga kadeks, ang gagamitin nating kawil ay number 2 lang to. Itong tawagin sa amin dito ay 002. Ang tawagin naman sa ano ay number 2 to mga kadeks. So bali yung mga kadeks, ang gagamitin natin mga materials ay napakita ko sa inyo. Siyempre gagamit rin tayo ng gunting. Ayan, may gunting tayo para panggupit natin mamaya doon. So yung mga kadeks, ituturo ko na sa inyo kung paano siya gagawin. So bali ito na nga yung mga kadeks, yung mga ayan, yung mga isda natin. So bali mga kadeks, dahil yung mga isda niya, yan, kung nakikita nyo ay baliktaran, may nakapunta doon, may nakapunta dito direksyon. So ito yung gagawin natin ay gugupit lang tayo dito mga kadeks. So, ayan mga kadeks, nagupit na natin. Yan, bali ito yung nagupit nating dalawang piraso. Bali ito yung gagamitin natin para ididikit natin dito sa ating baunan. So, bali ayan mga kadeks, gugupit lang ulit tayo dito. So, bali ayan, ito na nagupit natin. Kukuha lang tayo ng gito kalaki. So bali ngayon mga kadeks ay gugupitin ulit natin to, hatiin. Ngayon mga kadeks, dahil ito nga pala yung pinapritan ko ay yung mga sticker, yung mga ano ng sticker para mas may dikit din yung ating isda. So ngayon mga kadeks ay didikit ulit natin to. Bubuk natin ito dahil didikit ng mga kadeks eh. Tapos ngayon mga kadeks ay dito naman din siya ididikit sa ating baunan. Ayan. Ayan mga kadeks, didikit na siya. So bali ito yung isa ay ganun din. Tutuklapin din natin to at ididikit rin natin doon sa ididikit din sa kabilang dulo. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo nakadikit na. So ngayon naman mga kadeks ay gugupitin ulit natin yan. So bali ito na yung ating nagupit. Ngayon naman ay gagawin natin ay gugupitin ulit natin yung isda. Yung itsura ng isda niya. Ayan, sundan lang yung mga kadeks yung ating video para makukuha nyo rin ang tamang proseso.
So bali ayan mga kadex, ganyan lang itsura niya. Ayan. Kita niyo isda talaga siya mga kadex. Dahil totoo nga yan, tunay na isda talaga yan, pinicturan ko lang. So yung mga kadex, yung kabila naman, yung isa na naman natin gugupitin. So ayan mga kadex. So kung nakapansin nyo mga kadex ay pinatilos ko na lang yung buntot niya dahil yung ilalagay natin ng buntot dito ay yung kristalit na mga kadex. So bali yan na mga kadex yung nagupit na natin. Yan dalawang isda. So bali ito yung ipagdidikit natin mamaya doon sa kawil. Ayan pagdidikitin natin sa dalawa para itsura yung kabilanan niya isda din. Yan mga kabilanan niya. Ganyan magiging itsura niya mga kadex. So ngayon mga kadex ay didikit na natin dito sa ating kawil. So bali ay ito yung mga kawil natin. Bali, ito lang yung gagamitin nating kawil, numero 2. Ito yung malaki ito, number 3 ito mga Alex. So, bali, ito yung ating UV recent, UV light. Ayan. Ngayon, ang diskarte nito ay lalagyan lang natin siya ng UV recent dito sa gitna. Ayan mga Alex. Gaganyan nyo lang. Tapos itong ating kawil ay ididikit natin dito. Tapos lilintihan natin mga kadex para mas makita nyo talaga. So ayan mga kadex, dumikit na. Ayan. Ayan yung ating ginupit kanina. So yung ngayon naman, ang kabila na naman natin lalagyan. Dito mga kadex. Ayan. Meron yan. Tapos ngayon, ito ang kabila. Tataob na naman natin. Kailangan mga kadex ay pantay din yung isda na ginupit natin. Kailangan pantay yung kanyang para hindi siya tabingi. So ayan mga kadex, natapos na siya. So bali mga kadex ay hindi na tayo gagamit ng mga yung nilagay natin dati, yung kagaya nung nilagay ko dito mga mata, yung mga kaliskis niya dahil yun nga mga kadex ay hitsurang isda na talaga siya, isda na talaga. Kaya yung materialis natin ay medyo nakakatipid tayo sa mga materialis. Wala tayong masyadong ginagamit na materialis ayun mga kadex. Yan. Yan na siya. Yan ang itsura niya mga kadex. Oh. So ngayon mga kadex, para magkaroon siya ng buntot, ay lalagyan na naman natin siya dito ng kristalit. Yung kanina yung kristalit na kulay green lang yung ilalagay natin. So ay, ito yung mga kadex yung kristalit na ilalagay natin. Ayan, tapos kukuha lang tayo dito ng mga kaunti para ilalagay natin dito sa pinakabuntot niya. So bali ay mga kadex, ganyan lang karami yung kinuha ko. Ayan. Tapos ngayon hati natin sa gitna. Gupit natin. So bali ay mga kadex, ay ganito lang itsura niyan mga kadex. Dito natin siya ilalagay sa pinaka gitna niya. Sa kanya natin siya lalagyan ng UV resin. Ililintay natin sa mga kadex. So bali ayan, ganyan ang itsura niya. At saka pala mga kadex, ang gamitin natin ito panlagay sa likod niya ay yung kulay blue na UV resin mga kadex. So bali meron tayo dito mga kadex. Ito yung ating gagamitin na UV resin. Kulay blue po yung kulay dito. Dahil para kagaya nito, kaya mga kadex, kulay blue yung likodan niya. Ayan. So ito yung gagamitin natin. So ayan mga kadex, kulay blue na yung likod niya. So dito naman sa gitna,
sa may pinakailalim niya, sa may katawan, ay kahit ito na yung puti. Puti lang kulay nito mga kadigs. Bale, ito yung gitna ay ganun din. Lalagyan pa rin natin. So, bale, ayan mga kadigs. So ngayon mga kadigs, dahil natapos na natin siyang pagdikitin at nalagyan na natin ng gitna, ngayon naman ay pupunuin na natin to siya ng UV resin. Babalutin to ng UV resin mga kadigs yung katawan niya para tumigas talaga, dahil ito mabilis lang to pag nakakagat ng isda, mabilis lang to siya matuklap kung hindi natin siya babalutin ng UV resin. So ayan mga kadigs, ay samahan nyo lang ako hanggang dulo para malaman nyo kung paano siya i-set up talaga to mga kadigs. So, ayan mga kadigs, ngayon ay puputulin na lang natin yung buntot niya. So, bali, ayan lang yung haba niya mga kadigs. So, bali, mamaya mga kadigs, ay bago natin siya lagyan ng design, ay babalutin mo natin siya ng UV resin. So, bali, gagamit lang ako ng pang-ipit mga kadigs para hindi tayo mahirapan maglagay ng UV resin. So, ayan mga kadigs, ito yung ilalagay natin sa katawan niya. Ayan, babalutin lang natin siya ng UV resin. Ayan, kung maglagay kayo ng UV resin mga kadigs, ganito lang mga kadigs. Oh. Ayan, ihagod lang yung pababa para hindi siya bukol-bukol. Sabay, lintihan natin mga kadigs. So, lalagyan ulit natin. Linti. Ayan mga kadigs, ganyan lang. Tapos lalagyan ng UV paikot. So bala, nalagyan natin yung kabila. So ngayon nandito na naman tayo sa kabila maglagay. Ayan mga kadigs. So yun mga kadigs, kung maglagay kayo ng ganitong UV resin, ay kailangan lang natin siyang palibutan talaga. Yung katawan niya, balutin talaga natin siya para matigas talaga siya mga kadigs. Ayan. So bala yung mga kadigs ay natapos natin siyang balutan ng UV resin. So ngayon ang buntot na naman yung ating ilalagay ng design. So ayan mga kadigs,
Dahil kita nyo nga naka-diretso lang yung ating buntot. So ngayon mga kadiks, para medyo bumuka siya, ay lalagyan natin siya ng UV resin. Hindi naman masyadong marami mga kadiks, yung basahin nyo lang ng konti. Ayan. Bali, tas gagayan lang natin sa ating kamay. Tapos bubukayin natin siya ng paganyan. So bali, ayan mga kadiks, ay lilitahan lang natin siya. So ayan mga kadiks, ay nakabuka na siya. Ayan, nakikita nyo, nakabuka na siya. Ngayon naman ay gugupitin natin siya ng design. Pasmado na mga kadiks ang kamay. Ayan mga kadiks. Tapos na natin yung ating isda. Ayan mga kadiks. So bali, dalawa na yung nagawa natin mga kadiks. Ayan. Ito yung ating bagong nagawa mga kadiks. So ayan. So ayan mga kadiks, ay nakatapos na naman tayo ng panibagong tutorial at naituro ko naman sa inyo kung paano siya gawin. So kayo lang mga kadiks, kung kayo gagawa ng paay na mukhang isda talaga, ay yun na lang gawin nyo mga kadiks, ay para wala masyadong materialis, ay gumamit na lang kayo ng isda na tunay at picturean nyo at ipaprint nyo sa mga malapit dyan sa printer nyo mga kadiks. So ayan mga kadiks, ay para mas tumigas yung ating binalot na UV resin, yung ating isda, ay ibilad nyo pa sa araw kahit mga kahit mga kalating oras mga kadiks, o kahit gawin nyo na lang isang oras para mas tumibay talaga yung ating nilagay na mga UV resin para hindi agad siya tutuklap. So ayan mga kadiks, ay sa mga nagtatanong nito ay hindi ko to pinagbibinta dahil ito mga kadiks ay nagtututorial lang ako at tinuturo ko lang sa inyo mga kadiks. Marami kasi nagtatanong sa akin dito sa FB ko mga kadiks na kung magkano daw ang binta ko dito, hindi ko naman talaga alam ang binta nito mga kadiks. So bali ngayon nga lang ay tinututorial ko lang sa inyo kung paano siya gawin dahil hindi talaga ako nagbibinta ng mga ganito mga kadiks dahil hindi ko naman alam kung magkano ang binta ko nito, hindi ko rin alam ang presyo. So bali yun na lang mga kadiks, ay tinuro ko na lang sa inyo kung paano siya gawin. So ayan, maraming salamat sa mga sumuporta sa aking video at sana sa susunod na marami pa tayong mga video yung ibabahagi sa inyo at sana samahan nyo rin ako mga kadiks sa lahat ng mga video na i-upload ko at sana ay marami pa tayong mga makilalang mga kaibigan at mga kapwa natin mga isda at shout out sa inyong lahat at sa mga customer ko nga pala sa mga tangkab, yung mga nagpapagawa sa akin, ay pasensya na kayo at talagang napakaraming mga order. At so yan mga kadiks, ay hanggang dito na lang yung ating video at maraming salamat sa inyong suporta at thank you for watching mga kadiks. So